Matapos ang mga aktibidad sa Brunei, diretsong Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ilang pulong kabilang ang Asia Security Summit. Nagpahayag din siya ng pagkabahala kaugnay sa banta ng China na i-detain ang anilay mga trespassers sa kanilang border sa karagatan. At live mula sa Singapore, nakatutok si Chino Gaston. Chino! Vicky, mag-aalas 5 ng hapon, dumating dito sa Singapore ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Shangri-La Dialogues ng International Institute for Strategic Studies. Haharap ang Pangulong Bongbong Marcos sa 21st Asia Security Summit o Shangri-La Dialogue para magbigay ng keynote address. Ang Shangri-La Dialogue ay taunang Defense and Security Forum na dadaluhan ng 500 delegado mula sa 40 bansa. It's a recognition that there are challenges that are facing the Philippines specifically, and not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. Nang tanungin tungkol sa pagdeklara ng China ng unilateral fishing ban, sabi ng Pangulo hindi naman daw ito bago. Pero nagpahayag siya ng pagkabahala sa banta ng China na idetine ang anilay mga trespassers sa kanilang border sa karagatan. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Sabi ng Pangulo, lahat daw na paraan ay gagamitin para matigil ang agresibong aksyon ng China. Number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims. Vicky, sa Biyernes naman makikipagpulong ang Pangulong Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, pati na sa dating Prime Minister na si Lee Hsien Loong. Nakatakdaring magpulong ang Pangulo sa bansang Lithuania. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak ng China na walang dapat ikabahala sa pagpapatupad ng regulasyon ng kanilang Coast Guard. Ayon sa China Foreign Ministry, ang hakbang na ito ay may layong mapanatili ang anilay kaayusan sa karagatan, kaya walang dapat ikabahala kung wala namang ginagawang anumang iligal. Pagdidiin nila, ang Pilipinas naman daw at hindi ang China ang nagpapalala ng sitwasyon sa South China Sea. Bukas din daw ang China na makipagdialogo sa Pilipinas, ngunit dapat ay sinsero sa pagpapatupad ng resulta ng mapag-uusapan, ibis na umunoy mang-udyok. Hinihinalang tumakas sa naunang ni-raid na pogo sa Bamban Tarlac ang mga inaresto sa Parañaque na sangkot umano sa human trafficking at online scamming. Nakatutok si Mav Gonzalez. Noong May 2, 10 Chinese national at isang Pilipinong bodyguard nila ang inaresto sa multinational village sa Parañaque sa raid ng PAGCOR at PNP-CIDG dahil sa human trafficking at online scamming. Nakumpiska sa kanila ang mga cellphone, computer, credit cards, Chinese documents at 2 vault. Si Senador Sherwin Gatchalian nagpapatawag ng malalimang investigasyon ukol dito matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente. Ayon sa PAGCOR, pinaniniwalaang ang mga naaresto sa multinational ay nakatakas sa naunang raid sa Bamban Tarlac, bagay na sinang-ayunan ni Gatchalian. Itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. Ayon sa ilang homeowners, hindi ito ang unang beses na may ni-raid na establishmento na konektado sa pogo sa loob ng multinational village, kaya nangangamba raw sila. Nothing against the Filipino-Chinese or any Chinese coming here on a legitimate basis, legal basis. It's just that we're alarmed now that there are so many illegal activities that were, raided in Multi. Nakita rin daw nila na may malalaking estruktura na itinatayo na lampas sa 3-story regulation sa village nila. Okay, then this Bamban, dun kami na, the structures are so similar. The process of applying for, stickers and IDs and also the construction, some are using already local identification. Okay, passports,
birth certificate, driver's license, postal IDs, and all these things. Oh no, not at all. They can even speak Tagalog po. Ang isa pang homeowner, personal daw nakita ang isang babaeng tumalon mula sa isang mataas na apartment na puro Chinese ang tenant. One young teenager, a girl, who jumped from 3rd floor going down na parang tumatakas. I reported that to our security. They went to that house, and then after that, I don't know what happened. She was limping, going away, pero hinabol siya ng mga Chinese and security people. Meron din daw mga establishmento na tanging mga dayuhan lamang ang pinapayagang pumasok. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tag-ulan na po ang pagdaan ng bagyong Aghon at pag-iral ng kabagat na nagpaulan nito mga kalipas na araw ang naging daan para ideklara na yan ng Pag-asa. Tanghali kanina nang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon at patuloy na ang paglayo sa bansa. Habang lumalayo yan, hinahatak o pinalalakas pa rin ito ang Southwest Monsoon o hanging habagat. Saan-saan kaya uulan bukas? Base sa datos ng Metro Weather, maga pa lamang may ulan na bukas sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pangasinan, Mindoro Provinces at Palawan. Bandang hapon, uulalin na rin ang iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan po kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo sa Panay Island, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, gaya kanina'y mataas din ang tsansa ng ulan bukas kaya huwag kalimutang magdala ng payong o kapote at mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Paglilinaw mga kapuso, kahit opisyal na ang tag-ulan, hindi po ito nangangahulugang laging tuloy-tuloy o araw-araw ang ulan. Pwede pa rin magkaroon ng monsoon breaks at pwede pa rin maranasan ng mainit na panahon sa ilang lugar pero maaring hindi kasing tindi noong tag-init. Samantala, may bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa kanlurang bahagi ng bansa sa labas ng PAR. Sabi ng Pag-asa, posibleng ma-develop yan bilang low pressure area. Kaya patuloy nating tututukan sa mga susunod na araw. Matapos po ang pananalasa ng bagyong Aghon sa probinsya ng Quezon, isa sa matinding napuruhan ay ang Barangay Cota sa Lucena City. Marami sa gamit ng mga residente ang inanod ng baha at nabalot sa putik. Kaya sa ilalim po ng Operation Bayanihan, agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa lugar upang maghatid ng tulong. Hindi pinatahimik ng nagngangalit na bagyong Aghon ang Purok Matahimik Isla, Barangay Cota sa Lucena City. Halos umabot na sa bumunga ng bahay ang baha. Si Jenny, isinakay na lang daw sa banyera ang mga anak para mailigtas. Pero may isang mahalagang bagay daw ang hindi niya naisalba. Ang nag-iisang school uniform ng anak na isusuot pa naman sana niya sa kanyang graduation. Bilang isang ina po, masakit. Hindi mo po magawa na mapag-graduate siya ng maayos. Wala na po akong magagawa. Mahal na po. Para po makapagtapos ko yung pag-aaral, basta lang po magulang ko. Pilit na isinalba ni Jenny ang uniforme. Babalawan na lang po namin, lalabhan para po may masuot po siya. Yung pantalon nga po, yun nga po, magos. Tapos nga po yung sapatos po niya, wala na po kahit kabiyak. Ang GMA Kapuso Foundation ay agad na nagtungo roon para magbigay ng food packs at nagsagawa rin ng feeding program sa 4,200 katao. Sobrang nakakalungkot yung kalagayan ng Barangay Cota. At least ngayon, wala na yung bagyong Aghon. Eto, nakakapagbigay tayo ngayon ng tulong. Ang Southern Luzon Command ay parati kong nandito nakaantay, nakaantabay at willing always to be a partner in providing all the necessary personnel or equipment. Ang GMA Kapuso Foundation po ang unang nakapagbigay dito ng gantong kalaking tulong sa aming barangay. Samantala, may hiling naman si Jenny para sa anak. Sana po, mayroon naman po mga ano, susuotin ng anak ko. Kahit yun lang po, susuotin lang po niya na maayos sa pag-graduate niya. Matupad kaya ito